Sa simula ng kabanata, ipinakilala ang isang mahiwagang organisasyon, ang isang ninja clan na binalot ng lihim, na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Japan sa pamamagitan ng mga lihim na operasyon. Kilala sa kanilang pag-aatubiling ibunyag ang kanilang sining sa mga tagalabas, ang clan ay matagal nang nag-operate sa mga anino, iwas sa anumang publikong eksposisyon. Subalit, dahil sa isang kamakailang pag-atake ng terorista sa Japan, nagpasya ang clan na palawakin ang kanilang impluwensya lagpas sa mga pambansang hangganan at makipagtulungan sa mga dayuhang kapangyarihan, ibinahagi ang kanilang lihim na mga teknik. Ayon sa mahigpit na code ng katapatan sa loob ng clan, ang mga taksil o mga defector ay naharap sa pagtataboy o pagpapatay. Ang pamilya Logan ay malamang isa sa mga grupong ito ng mga exiles, na nakahanap ng kanlungan sa Amerika kasama ang iba pang mga defector. Sa desisyon ng organisasyon na palawakin ang kanilang abot, ang mga dating kasamahan ay tinatarget na humahantong sa sistematikong pagpatay sa mga dati ng kaanib sa clan. Si Joe Logan, na kilala sa kanyang tunay na pangalan na Higan, ay dating isang shinobi na kaanib sa lihim na ninja clan. Kasama ang kanyang asawa na si Mari at ang kanilang anak na si Ren, sila ay naghahanap ng kanlungan sa Estados Unidos upang takasan ang kapangyarihan ng clan, gamit ang isang device para baguhin ang kanilang anyo at mamuhay sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang puting pamilya. Kasunod ng isang matinding konfrontasyon sa mga shinobi assassin sa ospital, hinuli ni Higan ang lider ng grupo at sinailalim ito sa malupit na interogasyon sa desperadong tangkang makakuha ng impormasyon tungkol sa kuta ng clan sa Amerika. Subalit, maagang natapos ang interogasyon ni Higan nang siya ay bumagsak mula sa kanyang mga sugat, lamang upang magising sa pangangalaga ni Kagari, isang bihasang doktor na pamilyar sa kanyang nakaraan. Ipinahayag na si Higan ay may natatanging ninjutsu na kilala bilang Secret Art of Stark Awareness, na nagbibigay sa kanya ng walang kapantay na liksi at lakas ngunit nagdudulot din ng panganib sa kanyang buhay sa bawat paggamit. Sa kabila ng malubhang panganib, ang kaligtasan ni Higan ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng panlabas na interbensyon, na nagmumungkahi na may isang tao na maaaring nag-o-orchestrate ng mga pangyayari upang panatilihing buhay siya. Hinamon ng galit at hinihimok ng walang tigil na uhaw sa paghihiganti kasunod ng brutal na pagpatay sa kanyang pamilya, si Higan, na dating kilala bilang Joe Logan, ay itinulak sa isang marahas na paghahangad ng paghihiganti. Ang alaala ng malupit na kamatayan ng kanyang minamahal na asawang si Mari sa kamay ng lider, ay nagpaalab ng matinding pagnanai para sa gantihan sa loob niya. Kaya, siya ay nagpasyang pahirapan ang lider. Kinikilala ang kawalang kabuluhan ng pagkuha ng mga lihim mula sa matatag na shinobi, si Higan ay nagpasyang magdulot ng walang awang pagpapahirap, nagpapataw ng matinding sakit sa kanyang bihag. Ang bawat hiwa ng talim ay nagpapatunay sa kanyang umuusok na galit bago nagtapos sa isang nag-aalab na apoy na sumunog sa lider ng buhay. Pagkatapos patayin ang lider ng assassin, si Higan ay nagtungo sa isang matyagang paghahanap sa buong Estados Unidos upang matuklasan ang mailap na kuta ng ninja clan na responsable sa pagpatay sa kanyang pamilya. Sa kabila ng masusing pagsisikap, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakaranas ng mga dead end, hindi makahanap ng anumang lead sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, isang pagkakataong sagupaan sa mga tiwaling pulis ng bansa sa panahon ng isang bar fight ang nagbigay sa kanya ng ideya. Naalala niya ang pagtanggap ng contact card mula kay Mike Morris, isang tila maunawain at tapat na espesyal na ahente sa FBI, nang siya ay nagpapagaling sa ospital. Kinikilala ang potensyal na tulong na maibibigay ng FBI sa kanyang paghahangad ng hustisya. Kahit na sa pamamagitan ng kanyang sariling mga paraan, si Higan ay nagpasyang humingi ng tulong kay Morris. Gamit ang isang burner phone upang iwasan ang surveillance, kinontak niya si Morris at nag-ayos ng isang lihim na pagpupulong sa isang kainan, umaasang ang mga mapagkukunan ng FBI at potensyal na lead sa iba pang mga pagpatay ay magbibigay ng breakthrough na kailangan niya sa kanyang walang tigil na paghahangad ng paghihiganti. Ayon sa kanilang kasunduan, nagtipon sina Higan at Morris sa itinakdang lugar upang pag-usapan ang kaso. Gayunpaman, tumaas ang tensyon ng si Morris, na nagdududa sa isang masked Higan na nag-aangking si Joe, ay hinarap siya sa baril, inaakusahan siya na maaaring suspect. Ngunit may dumating, tulad ng isang delivery man at biglang umatake kay Higan, ngunit mabilis na lumaban si Higan at nalantad ang kanyang mukha kay Morris. Habang sinusubukan ni Higan na ipagtanggol ang kanyang sarili, nakialam si Morris, sinusubukang ihinto ang laban.
Ngunit inatake ng assassin si Morris, ngunit nang halos matapos na ng assassin ang buhay ni Morris, lumitaw si Higan at pinigilan ang atake ng assassin. Ipinagpatuloy nila ang paglalaban at ipinakita ng assassin ang kanyang isa pang pares ng kamay upang ilagay sa kawalan si Higan. Ngunit gumamit din si Higan ng kanyang teknik upang magdagdag ng mas maraming pares ng kamay upang maging pantay sa laban. Habang nagpapatuloy ang laban na pantay sa bawat atake sa isa't isa, lumitaw ang isa pang kopya ng assassin mula sa kanyang bag at pareho silang umatake kay Higan. Sinubukan ni Morris na makialam muli, ngunit agad siyang pinigilan ni Higan at ipinagpatuloy ang kanyang laban gamit ang isang nagliliyab na kutsilyo. Gumamit din si Higan ng isa pang teknik upang magbuga ng apoy sa kanyang mga kalaban na labis na nakadistract sa kanila at nagawa ni Higan na talunin silang pareho gamit ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ng isang nakakapagod na labanan, ipinahayag kay Morris ang tunay na kalikasan ng kanilang mga kalaban bilang mga ninja. Bagamat sa una ay nagdududa, naalala ni Morris ang pagdinig ng mga alingaungaw ng kanilang pag-iral sa pamamagitan ng kanyang mga impormante sa mga kalye. Bago niya lubusang maproseso ang revelasyon, ang kanilang pagpupulong ay naantala habang isang grupo ng mga umaatake ang dumating sa labas ng tindahan, naglulunsad ng isang mapanirang atake gamit ang isang RPG na sumira sa gusali. Gamit ang kaguluhan bilang isang pagkakataon, tumakas si Higan sa gitna ng kaguluhan, iniwan si Morris na naguguluhan at nakikipagbuno sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Habang pinag-iisipan ni Agent Morris ang uri ng sandata na ginamit ng assassin, bigla siyang napatingin sa isang advertisement para sa EUZ Technologies na malinaw na ipinapakita sa isang malapit na billboard. Nagtatanong sa sarili kung pagkakataon lang ba ang iniisip nito. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.